Isang mahalap at mapagpalayang pagbate ang ipinapabot ng Migrante Kubar Chapter sa lahat ng mga kasamahang manggagawa na nandito ngayon sa Kubar, Daran, Damam, Jubail, Eastern Region, Saudi Arabia. Sa ngayon, matindi ang usaping pampolitikal at tunggalian ng mga nagaring uri laban sa inaapit pinagsasamantalang uri sa ating bansa. Nais ng Migrante Kubar Chapter na italakay at ipaabot sa inyo kung bakit tutol ang migrante sa Constituent Assembly at charter change ni Gloria. Noong gabi ng Hunyo 2, habang tulog ang marami, dali-dali nilang ipinasa ang House Resolution 1109. Resolusyon itong nagsasabing ipapatawag ng Kongreso ang isang Constituent Assembly o CONAS para baguhin ang konstitusyon na pinagtibay noong 1987 noong panahon ni Cory Aquino. Mismong si Gloria Macapagal Arroyo ang nagtulak nito at agresibong ikinampanya ito ng kanyang anak, ang Congressman na Mikey Arroyo ng Pampanga. Ito yung panganay na anak ng Pangulo. Dito, nung panahon at bago ipasa ang House Resolution 1109, lumutang din ang balita na may pangakong 20 million pesos ng Malacanang sa mga kongresistang boboto ng pabor sa resolusyon. At ang mga hindi naman boboto ng pabor, may bantang hindi makakatanggap ng kanilang pondo o pork barrel. Mga kababayan, ano ang CONAS? Ang CONAS o Constituent Assembly ay isang paraan ng pagbabago sa konstitusyon kung saan ang pinagsamang sesyon ng Senado at Kongreso ang may kapangyarihang tumalakay at mag-aproba ng mga pagbabago. Bagamat ipinagyayabang ng mga nagtutulak ngayon ng CONAS na hindi nila gustong palawigin ang termino ng mga opisyal ng gobyerno ayon sa konstitusyon, kapag nagpulong na sila sa CONAS, kahit ano sa konstitusyon ay pwede nitong baguhin. Ang charter change naman ang mismong pagbabago sa konstitusyon, ang saligang batas ng bansa sa anumang paraan. Nakataya rito ang kabuhayan, mga batayang karapatan at hinaharap ng mga mamamayan. Dahil sa ligang batas ng bansa ang konstitusyon, ang batayan ng mga patakaran at batas na gagawin ng gobyerno. Kung ating matatandanan ang kasaysayan ng CONAS na ito, unang malakas na inanunsyo ng rehimeng Arroyo ang charter change noong sunod-sunod na kumilos ang iba't ibang grupo at personalidad sa panawagang Gloria Resign. Dahil sa kontrobersyang Hello Garci noong 2005, tinignan ito ng marami na paghingi ng saklolo ni Gloria sa imperialismong Estados Unidos na matagal nang nagtutulak ng charter change. Charter change ang suhol ni Gloria upang sa ganon mapanatili sa pwesto ang premyo niya mula sa Estados Unidos. Lahat ng Pangulong sumunod kay Cory Aquino ay naghangad na baguhin ang konstitusyon. Sa panahon ni Fidel Ramos, sa forma ito ng tinatawag na People's Initiative. Noong panahon naman ni Joseph Estrada, tinawag itong Concord o Constitutional Correction for Development. Bagamat mukhang desidido noon na simulan, binitawan nilang pare-pareho ang pagtulak
sa charter change dahil sa malaganap at malawak na protesta sa lansangan ng mga mamamayan. Ngayon, sa panahon ni Arroyo, malakas na inibudyong ang pagkampanya ng gobyerno sa charter change noong Hulyo 8, 2005. Binabayo noon ng krisis ang rehimen dahil sa kontrobersyang Hilogarsi. Maraming nagbitiw ang mga miyembro ng gabinete ni Arroyo. Ang sunod-sunod ang panawagan at pagkilos para pagbitiwin siya sa pwesto. Inanunsyo ng Malacanang ang charter change na sinasabing paghingi ng tulong sa gobyerno ng US para manatili siya sa poder. Anuman ang itawag, sinuman ang nagtutulak, laging makikita sa charter change ang pagtatangka ng mga namumuno na manatili sa pwesto. Sinisikap nilang pagandahin ito sa pagsasabing pagmodernisa ito sa Constitution. Pare-pareho silang gustong baguhin ang sistema ng gobyerno mula presidential patungong parlamentaryo at gawing kaakit-akit sa mga dayuhan ang ekonomiya para sa mga dayuhang mamumuhunan sa ating bansa, lalo na ang imperialismong Estados Unidos. Nais namin ipalam sa inyo kung sino-sino ang nagtutulak ng charter change ni Gloria at ano ang kanilang motibo. Dalawang pwersa ang pangunahing nagtutulak ng charter change ni Gloria, ang naghaharing pangkating Arroyo at ang imperialismong Estados Unidos. Itong mga pangkating Arroyo, kitang-kita ang tatak Arroyo sa pagtulak sa Chacha. Muling ginamit ang tiranya ng mayorya ng Kongreso na paulit-ulit nang makita sa pagbasura sa mga kasong impeachment laban kay Arroyo. Pagpapatalsik kay dating Speaker Jose de Venecia at pagpasa ng mga kontra mamamayang batas. Mga tauhan ni Arroyo ang nanguna sa pagpasa, sina Speaker Nograles at Congressman Loes Villafuerte. Presidente ng Kampe. Bumuto pabor ang angkang Arroyo sa Kongreso, sina Mike Grigi, Igi, Dato at Maria Lourdes. Pabor din ang paboritong general ni Arroyo, si Congressman Jovito Palparan. Mga kababayan, matapos na kasi ang termino ni Arroyo sa 2010. Samantala, nagngingit-ngit ang sambayanan sa mga kasalanan ng rehimen mula sa mga patakarang kontra mamamayan at katiwalian hanggang sa pandaraya sa eleksyon. Pampulitikang panunupil at paglabag sa mga karapatang pantao. Marami ang nagtutulak na makasuhan at maparusahan si Arroyo pagkatapos ng kanyang termino. Charter change ang inaasahang parahan ng rehimen dahil karamihan sa nangungunang kandidato ngayon sa pagkapangulo ay galing sa oposisyon. Hindi maasahang matatag na ipagtanggol si Arroyo kapag bumaba na siya sa pwesto. Sa tindi ng galit ng sambayan kay Arroyo, halikhudas lamang na makakapagpatalo sa eleksyon ang pagdikit sa kanya. Sa pamamagitan ng charter change, nililigawan ng rehimen ang imperialismong US para sumaklolo kay Arroyo. Maaring sa forma ng pagiging opisyal muli ng gobyerno o punong ministro o iba pang paraan ng pagbibigay protection. Mga kapwa manggagawang migrante dito sa Cobar Eastern Region,
taong 2005, kinuha ng rehimeng Arroyo ang serbisyo ng Benable LLP. Ito yung kumpanya ng paglalabi at konsultansi sa US para humingi ng suportang pinansyal sa mga nagharing uri sa US para baguhin ang konstitusyon, gagawing parlamentaryo mula presidential ang sistema ng gobyerno. Ang presyo, 50.4 milyon pesos sa loob ng 12 buwan. Bukod pa sa ibang gastusin na tinatayang magpapadoble sa presyo. Pinirmahan ang kontrata mismo si National Security Advisor Norberto Gonzales Jr.